Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, makinig kayo ng mabuti dahil ang mga susunod na minutong ito ay maaaring magbago ng inyong buhay para sa 2026. Maraming nangyayari ngayong January na hindi alam ng karamihan sa ating mga matatanda. At kung hindi ninyo maririnig ito ngayon, baka mawala sa inyo ang libu-libong piso na dapat sa inyo na. May mga bagong pagbabago sa SSS pensyon na nagsimula na noong Setyembre 2, 2025. Pero maraming hindi pa rin nakakakuha ng tamang halaga. May mga senior citizen benefits na dumami na pero hindi pa naaabot ng marami at may mga bagong batas na pumirma na ang gobyerno na nagbibigay ng additional cash sa mga 85 siyam na apo at si years old. Pero ito ang totoo. Ang gobyerno ay hindi laging magsasabi sa inyo ng direkta. Kailangan ninyong malaman kung paano kumilos, saan pumunta, at ano ang eksaktong dapat ninyong gawin para makuha ang lahat ng benepisyo na para sa inyo. Kaya manatili kayong nakatutok dahil sa video na ito. Sasabihin ko sa inyo kung magkano talaga ang dapat ninyong natatanggap ngayong 226. Kailan ang eksaktong araw ng payout? Ano ang mga bagong discount na maaari ninyong gamitin? At ano ang mga pitfalls na dapat ninyong iwasan para hindi kayo maubusan ng pera or ma-reduce ang inyong pensyon? Magsimula tayo sa pinakamalaking balita para sa mga SSS pensioners. Noong Yembre, nagsimula na ang 3 taong pension reform program ng SSS at ito ang pinakamahalagang pagbabago sa loob ng 68 taong kasaysayan ng SSS. Pero narito ang nakakagulat, maraming seniors ang hindi pa rin nakakakuha ng tamang increase na dapat sa kanila. Hindi dahil walang pera ang SSS, kundi dahil may mga technical issues sa bank accounts, outdated information, o hindi nila alam na automatic ang increase. Kaya pakinggan ninyo ito ng mabuti. Kung kayo ay retirement or disability pensioner ng SSS as of August 31st, 2025, dapat ay nakatanggap na kayo ng 10% increase sa inyong monthly pension noong September 2025. Ibig sabihin, kung ang dating pension ninyo ay PH 5,000 bawat buwan, dapat ngayon ay PH 5,500 na ito. Kung PAP 10,000 ang dati ninyong pension, dapat ay PH 1,000 na ito ngayong 2.26. Pero kung kayo ay death o survivor pensioner, ang increase ninyo ay 5% lamang. Halimbawa, kung bongo ang inyong survivor pension dati, dapat ngayon ay forker na rin ang inyong bank statement mula Setyembre 2, 2025 hanggang ngayon. Kung hindi tumataas ang halaga, may problema sa inyong account at kailangan ninyong tumawag sa SSS o pumunta sa branch ninyo. Pero sandali lang dahil hindi dito natatapos ang kwento. Ang 3 taong pension reform ay nangangahulugang may dadating pang 2 increase. Sa September 2, 26, makakuha ulit kayo ng additional 10% increase kung retirement o disability pensioner kayo at additional 5% kung survivor pensioner kayo. Ibig sabihin, by the end of 2027, ang inyong pensyon ay tataas ng halos 33% kung retirement o disability kayo at 16 na por kung survivor pensioner kayo. Tingnan ninyo ang kretong halimbawa. Kung ang original pension ninyo ay 2,2, ang minimum pension sa 2.25. Ito ay nagiging 2,4 sa P26. Ito ay magiging 2,62 at sa 2.27. Ito ay aabot na sa 2.28. Kung naman ang pension ninyo ay 22,137, ang dating maximum pension sa 2.27, ito ay aabot na sa 2 na 464 na. Ito ay malaking bagay mga kababayan lalo na sa panahon ng taas ng presyo ng bilihin. Pero narito ang mahalagang tanong na kailangan ninyong sagutin ngayong Enero 2026. Nakukuha ba ninyo ang tamang halaga? Maraming seniors ang nagsasabi sa akin na kahit Setyembre pa ang nakaraang taon, hindi pa rin tumataas ang kanilang pensyon. Narito ang mga dahilan at kung paano ninyo ito aayusin. Una, suriin ninyo ang inyong bank account details sa SSS. Kung ang account number na nakaregister sa SSS ay luma na o sarado na, hindi kayo makakakuha ng pera.
pumunta kayo sa SSS online portal or sa pinakamalapit na SSS branch at i-update ang inyong bank information. Pangalawa, kung hindi pa kayo nakagawa ng Annual Confirmation of Pensioners o AOP, gawin ninyo ito kaagad. Ang AOP ay isang requirement para patunayan na kayo ay buhay pa at qualified pa rin na makatanggap ng pensyon. Kung hindi ninyo ito gagawin, ang inyong pensyon ay maaaring i-hold ng SSS. Pangatlo, sino ay tumatanggap ng inyong pension through ATM card o UMID card. Siguraduhing active pa rin ang card ninyo at walang expiration issue. Kung expired na ang card, pumunta sa SSS at mag-apply ng bagong card kaagad. Ngayon naman, pag-usapan natin ang eksaktong schedule ng pension payout para alam ninyo kung kailan dapat dumating ang inyong pera. Para sa SSS pensioners, ang payout schedule ay nakadepende sa last digit ng barinyong sing SS number. Kung ang SS number ninyo ay nagtatapos sa 1, 2, 3 o 4, ang inyong pensyon ay usually dumadating between the 1 to 15th of the month. Kung naman ang SS number ninyo ay nagtatapos sa 5, 6, 7, W o C, ang inyong pensyon ay dumadating between the 16th to 31st of the month. Pero tanda ang exact date ay depende rin sa inyong bank processing at kung may holiday. Kaya ang best practice ay i-check ninyo ang inyong bank account online o through ATM bawat linggo para makita ninyo kung dumating na ba ang inyong pera. Huwag kayong maghintay hanggang katapusan ng buwan bago kayo mag-check dahil kung may problema, mas maaga ninyo ito mahaharap. Para naman sa GSIS pensioners, ang schedule ay mas. Ang GSIS pension ay usually credited on the 8th TH of every month. Kung ang 8th ay weekend o holiday, inuunan ng GSIS ang payout at may announcement sila kung kailan ang advanced credit date. Kaya kung kayo ay government retiree, tandaan ninyo ang ikawalong araw ng bawat buwan. Siguraduhing may laman na ang inyong bank account by that time para hindi kayo magpanik na walang dumating na pera. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na maraming seniors ang hindi alam, ang portability law between SSS and GSIS. Mga kababayan, kung kayo ay nagtrabaho sa private sector at sa government sector sa iba't ibang panahon ng inyong buhay at kayo ay nag-contribute sa both SSS at GSIS, may karapatan kayong makatanggap ng pension from both systems. Pero may mahalagang rules na kailangan ninyong sundin. Una, ang periods of contribution ninyo sa SSS at GSIS ay dapat separate at walang overlap. Ibig sabihin, hindi pwedeng same period ang inyong pagtatrabaho sa private at government. Pangalawa, kung nag-refund kayo ng inyong SSS contributions nang lumipat kayo sa government, nawala na ang karapatan ninyong makatanggap ng SSS pension. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag kayong mag-refund ng contributions ninyo. Pangatlo, para sa SSS, kailangan ninyo ng at least 120 buwan ng kontribusyon. At dapat kayo ay 6 taong gulang para sa optional retirement or 6 taong gulang para sa mandatory retirement. Para naman sa GSS, kailangan ninyo ng at least 15 taon ng government service at retirement age na ang taong gulang. Kung kayo ay qualified sa both, kailangan ninyong mag-file ng separate application sa both agencies. At narito ang mahalagang detalye. Magsimula kayong mag-file at least 1 year before your planned retirement date para walang delay sa inyong pension. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga additional benefits na maraming seniors ang hindi alam. Una, kung kayo ay aabot na sa 80, 85, 5 taong gulang, may karapatan kayong makatanggap ng 10,000 cash gift mula sa gobyerno under the Expanded Centenarian Act na nilagdaan ni President Marcos noong Pebrero 2024. Hindi ito pensyon. Ito ay one-time cash gift, every age milestone. At kapag kayo ay umabot na sa 100 taong gulang, makakatanggap pa kayo ng PH1000. Pero narito ang catch. Kailangan ninyong mag-apply para dito. Hindi ito automatic. Kailangan ninyong pumunta sa inyong barangay o sa OSCAR office ang Office of Senior Citizen Affairs at mag-submit ng application kasama ang inyong birth certificate, senior citizen ID at valid ID. Maraming seniors ang hindi nakakakuha ng pera na ito dahil hindi nila alam na kailangan mag-apply.
Kaya kung kayo o ang inyong mga magulang ay papalapit na sa age milestones na ito, mag-prepare na kayo ng documents ngayon para hindi kayo mahuli. Pangalawa, ang social pension para sa indigent senior citizens ay tumaas na mula 5,500 to PH 1,000 per month under Republic Act 11,916 na nag-take effect noong 2023. Pero maraming seniors pa rin ang nakatanggap ng PH5 lamang dahil hindi pa updated ang kanilang record sa DSWD. Kung kayo ay indigent senior citizen, ibig sabihin walang regular pension mula sa SSS, GSIS o private insurance at walang regular income. Kailangan ninyong mag-register sa DSWD o sa inyong barangay para ma-validate ang inyong status. Ang 1,000 kada buwan ay malaking tulong lalo na kung wala kayong ibang kita. Huwag ninyong palampasin ang benepisyong ito. Pangatlo, maraming local government units o LGUs ang nagbibigay ng additional cash assistance sa senior citizens ranging from 000 to PHR per year, depende sa budget ng LGU. Pero hindi ito pare-pareho sa lahat ng lugar. Pumunta kayo sa inyong municipal hall or city hall at tanungin ninyo kung may additional senior citizen benefits na available. Maraming LGUs ang hindi nag-a-advertise ng benefits na ito. Kaya kailangan ninyo talagang tanungin at mag-follow up. Ngayon, pag-usapan natin ang mga discount at privileges na dapat ninyong alam ngayong 2026. Ang batas ay nagsasabi na kayo ay entitled sa 20% discount at weight exemption sa lahat ng essential goods and services. Pero maraming establishments ang sumusunod ng maayos. Narito ang mga konkretong bagay na dapat ninyong gamitin ang discount. Una, sa medicines at vitamins, both prescription at over-the-counter, dapat kayo ay makakakuha ng 20% discount plus VAT exemption. Ibig sabihin, kung ang presyo ng gamot ay PH5 plus volt, ang babayaran ninyo ay around 3 PHP7 lamang after discount at VAT exemption. Pangalawa, sa medical at dental services, dapat may 20% discount kayo sa professional fees ng doctors, dentists, diagnostic tests, at laboratory exams. Pangatlo, sa utilities. Dapat may 5% discount kayo sa monthly electric and water bills provided na ang account ay nakaregister under your name at hindi lumalampas sa consumption limit. Pero narito ang bagong update. May pending bill sa Congress na naglalayong taasan ang discount mula 5% to 15% para sa unang 100 watt hours ng electricity at 30 kubikometro ng water per month. Kung ito ay magiging batas, malaking tipid ito para sa inyo. Kaya bantayan ninyo ang balita tungkol dito. Pang-apat, sa transportation. May 20% discount kayo sa land, air at sea travel. At may priority lane din kayo sa LRT, MRT at iba pang public transport. At mayroon ding pending bill na magbibigay ng 2,000 tollway discount para sa expressway users. Pero habang pending pa ito, gamitin na ninyo ang available discounts ninyo ngayon. Panglima, sa groceries at basic necessities. Dapat may 5% discount kayo sa basic goods like rice, bread, fresh fruits, vegetables, fresh fish, meat at fresh milk. Pero tanda ayed, applicable lang sa accredited establishments. At isa pang importante, ang 20% discount at VAT exemption ay applicable na rin sa online purchases. Ibig sabihin, kung kayo ay bumibili sa Lazada, Shopee, or iba pang online platforms, dapat may discount din kayo. Pero kailangan ninyong i-upload ang inyong senior citizen ID at Oscar booklet sa platform. Maraming seniors ang hindi alam ito kaya hindi sila nakakakuha ng discount sa online purchases. Ngayon, narito ang mahalagang tip na dapat ninyong tandaan para hindi kayo ma-shortchange ng establishments. Palagi ninyong dalhin ang inyong valid at original senior citizen ID at kung may OSC purchase booklet pa kayo, dalhin din ninyo ito. Pero sa ilang lugar, hindi na kailangan ng booklet based sa bagong policy. Ang ID lang ay sapat na. Kung ang establishment ay tumangging magbigay ng discount, huwag kayong matakot na magreklamo. Mayroon kayong karapatan na humingi ng explanation at kung hindi pa rin sila magbibigay ng discount, i-report ninyo sa OSCA or sa DTI.
Maraming establishments ang umaasa na hindi kayo magreklamo kaya kinakain nila ang dapat ninyong discount. Huwag kayong magpaapi. Ngayon, pag-usapan natin ang mga tax implications at iba pang financial matters na dapat ninyong malaman. Una, ang pension income ninyo mula sa SSS, GSIS at iba pang government programs ay tax exempt. Ibig sabihin, hindi kayo kailangang magbayad ng income tax sa pension ninyo. Pero kung kayo ay may iba pang income sources like rental income, business income, or investment income at ang total annual income ninyo ay lumalampas sa threshold, kailangan pa rin ninyong mag-file ng income tax return. Pangalawa, ang 13th month pay o year-end bonus na natatanggap ninyo mula sa SSS o GSIS ay tax-exempt din up to P90,000. Pangatlo, kung kayo ay may savings account or time deposits, ang interest income ninyo ay subject to final withholding tax. Pero kung ang total interest income ninyo per year ay hindi lumalampas sa PAP 10,000, hindi kayo kailangang mag-file ng separate tax return para dito. Ang bangko mismo ang mag-hold ng tax. Ngayon, pag-usapan natin ang mga pitfalls at common mistakes na dapat ninyong iwasan. Una, huwag kayong magpadala sa mga text messages, phone calls, or social media posts na nagsasabing may malaking payout o cash gift na paparating para sa senior citizens na kailangan lang ninyong magbigay ng personal information or magbayad ng processing fee. Ang SS, GSIS at lahat ng government agencies ay hindi hihing pera sa inyo para sa processing ng benefits. Lahat ng serbisyo nila ay libre. Kung may humihingi ng bayad, ito ay scam. Pangalawa, huwag kayong magbigay ng inyong ATM card, PIN o OTP code sa sinuman kahit na sinasabi nilang taga-SSS o taga-GSIS sila. Walang legitimate government employee na hihinging ATM card o PIN mula sa inyo. Pangatlo, huwag kayong pumirma ng kahit anong dokumento na hindi ninyo nababasa or naiintindihan. Maraming cases ng elderly abuse kung saan ang mga seniors ay napipirmahan ng property transfer, loan documents o iba pang legal papers na hindi nila naiintindihan. Kung may ipapapirma sa inyo, magpasama kayo ng trusted family member or lawyer para basahin ang dokumento. Ngayon, pag-usapan natin ang mga practical tips para sa SSS at GSIS office visits. Una, kung kailangan ninyong pumunta sa SSS o GSIS branch, pumunta kayo ng maaga. Ideally, 30 minuto bago magbukas para hindi kayo masyadong mag-antay. Pangalawa, mag-book kayo ng appointment online if possible. Ang SSS at GSIS ay may online appointment system na. Kung kayo ay mag-walk-in, mas matagal ang pila. Pangatlo, dalhin ninyo lahat ng required documents sa first visit pa lang para hindi kayo paulit-ulit na babalik. Para sa SSS pension claims, kailangan ninyo ng application form, valid IDs, birth certificate, SSS ID, proof of contributions at bank account details. Para sa GSIS, kailangan ninyo ng application form, service record, birth certificate, marriage certificate. And kusogi are applicable on bank account details. Pang-apat, kung kayo ay may tanong or concern, magtanong kayo sa information counter muna bago kayo pumila sa specific counter. Maraming seniors ang pumipila sa maling counter kaya nasasayang ang oras. Panglima, kung ang staff ay hindi malinaw o hindi helpful, huwag kayong mag-atubiling humingi ng supervisor. Kayo ay may karapatan na makatanggap ng maayos na serbisyo. Ngayon, pag-usapan natin ang mga strategies para ma-maximize ang inyong retirement income. Una, kung kayo ay may optional pension plan mula sa SSS or GSIS, i-review ninyo kung paano ninyo ito ma-maximize. Kung kayo ay nag-opt para sa lump sum payment, calculate ninyo kung mas makakabuti ba para sa inyo ang monthly pension over the long term. Maraming seniors ang pumipili ng lump sum dahil gusto nila ng malaking pera agad. Pero kung ikaw ay healthy at may mahaba pang buhay, ang monthly pension ay mas advantageous. Pangalawa, kung kayo ay may kakayahan, mag-invest kayo ng portion ng inyong pension safe investments like time, deposits, or government bonds.
Huwag kayong mag-invest sa high-risk investments or sa mga investment schemes na nag-promise ng unrealistic returns. Pangatlo, mag-budget kayo ng maayos. Isulat ninyo ang lahat ng inyong monthly income at expenses para makita ninyo kung saan kayo nagsasayang ng pera. Maraming seniors ang nahihirapan dahil hindi nila alam kung saan napupunta ang pera nila. Pang-apat, gamitin ninyo ang lahat ng available discounts ninyo. Ang 20% diskwento sa mga gamot, pagkain at utilities ay malaking tipid kung i-maximize ninyo ito every month. Panglima, kung kayo ay may karamdaman or disability, mag-apply kayo ng PWD-ID din kung qualified kayo. Pero tandaan, hindi kayo pwedeng gumamit ng both Senior Citizen ID at PWD-ID sa same transaction. Pipiliin ninyo kung alin ang mas beneficial para sa inyo. Ngayon, isa pang mahalagang bagay na dapat ninyong malaman, ang PhilHealth benefits para sa seniors. Lahat ng senior citizens ay automatic members ng PhilHealth at may karapatan kayong makatanggap ng free hospitalization benefits including coverage para sa surgeries, medical procedures, at extended hospital stays. Pero narito ang update ngayong 2P25. Ang PhilHealth ay nag-implement na ng zero balance billing policy para sa select government hospitals. Ibig sabihin, kapag kayo ay na-admit sa participating government hospital, hindi na kayo kailangang magbayad ng kahit ano out of pocket. Lahat ng covered expenses ay babayaran na directly ng PhilHealth. Pero tandaan, ito ay para sa government hospitals lamang at hindi lahat ng procedures ay covered, kaya bago kayo mag-admit sa ospital, tanungin ninyo kung covered ng PhilHealth ang inyong procedure at kung participating hospital ba sila sa zero balance billing policy. At isa pa, ang coverage para sa kidney transplants ay tumaas na from 600,000 to PH.1 million. Ito ay malaking tulong para sa mga seniors na may kidney problems. Ngayon, bago tayo mag-end, gusto kong bigyan kayo ng checklist ng mga dapat ninyong gawin ngayong Enero 2626. Una, suuriin ninyo ang inyong latest pension statement at i-check kung naka-reflect na ba ang Setyembre 225 increase. Kung hindi, pumunta sa SSS or GSIS kaagad. Pangalawa, i-update ninyo ang inyong contact information at bank account details sa SSS or GSIS para sigurado na makakakuha kayo ng notices at pera. Pangatlo, kung kayo ay papalapit na sa 80-85 si OT 5 years old, mag-prepare na kayo ng documents para sa cash gift application. Pang-apat, mag-register kayo sa MSS or Exismo online portal para ma-monitor ninyo ang inyong account anytime. Panglima, kung kayo ay indigent senior at hindi pa kayo registered sa DSWD para sa PH1000 social pension, mag-register na kayo. Pang-anim, tanungin ninyo sa inyong LGU kung may additional senior citizen benefits silang ino-offer. Pampito, i-update ninyo ang inyong senior citizen ID kung expired na or kung may changes sa inyong information. Pangwalo, mag-attend ng senior citizen programs at seminars sa inyong barangay para updated kayo sa latest policies at benefits. Pangsiyam, kung kayo ay may health problems, mag-consult sa doktor at i-check kung covered ng PhilHealth ang inyong treatment. Pansampung, mag-organize kayo ng inyong financial documents at i-file ninyo ng maayos para hindi kayo mawalan o mahirapan maghanap. Mga kababayan, tandaan ninyo ang mga benepisyo na ito ay karapatan ninyo. Hindi ito awa o paglilimos mula sa gobyerno. Ito ay bunga ng inyong mahabang taon ng pagtatrabaho at pagbabayad ng contributions. Kaya huwag kayong mahiya o matakot na humingi ng tulong at mag-claim ng inyong benefits. Kung kayo ay may mga katanungan o concerns, pumunta kayo sa OSCA office ninyo. Tumawag sa SSS hotline sa 8 Siam 26446 o sa GSIS hotline sa W4 na po. Mayroon ding online chatbots at email support ang agencies. Gamitin ninyo ang lahat ng available channels para makakuha ng sagot sa inyong mga tanong. At kung kayo ay may elderly parents or relatives, tulungan ninyo sila na mag-claim ng kanilang benefits. Maraming seniors ang nahihirapang pumunta sa offices o mag-navigate ng online systems. Kaya ang tulong ninyo ay sobrang napakahalaga. Sa pagtatapos,
Gusto ko lang sabihin na ang 2.26 ay isang taon ng opportunity para sa ating mga senior citizens. May mga bagong increases, bagong benefits, at mas maraming suporta mula sa gobyerno. Pero ang susi ay kailangan ninyong maging proactive. Huwag kayong maghintay na dumating ang benefits sa inyo. Kayo mismo ang dapat kumilos, mag-apply, mag-follow up at mag-claim. At huwag ninyong kalimutan na ibahagi ang information na ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Maraming seniors ang hindi nakakakuha ng benefits dahil hindi sila informed. Kaya ang ating misyon ay mag-share ng information para lahat ng seniors ay makakakuha ng deserve nilang benefits. Salamat sa inyong pakikinig at sana nakatulong ang video na ito. Mag-ingat kayo palagi at pahalagahan ninyo ang inyong kalusugan at wellness. Hanggang sa muli at mabuhay ang ating mga senior citizens. M.